Mga Lods, magandang araw sa inyo. Meron akong gustong sabihin sa inyo na isang trabaho na internationally known talaga. Dito sa Pilipinas meron din nun. Baka gusto nyo So ito sabihin ko sa inyo, baka gusto nyo kasi hiring yan. So itong trabaho na to mga Lods, actually 24/7 siya eh. Pero huwag muna kayo huwag nyo muna ilipat. Pakinggan nyo muna kung anong trabaho to. 24/7 siya. Ngayon during break time mo, may mga associate ka kasi dyan eh. Pag tinawag ka ng associate mo, kailangan mo silang puntahan or kailangan mo silang asikasuhin. Kahit natutulog ka, pag kinailangan ka ng associate mo, kailangan mo talagang asikasuhin sila. Pero wag kayong mag-alala kasi habang tumatagal, yung mga associates na naman yan, natututo yan. Pag natututo na yan, darating yung point na kahit na hindi ka na kailanganin. Baka nga iwan ka pa niya mga yan eh. Pwede na, kumbaga ganun. Actually, Lods, kailangan mataas ang patience mo. Kasi yung mga associate mo na yan, minsan, makukulit yan, hindi yan sumusunod. Talagang matitigas pa ulo niya. Minsan, mas marunong pa sa'yo. Minsan, magagalit pa sa'yo yan. Pero hindi mo sila pwedeng tanggalin. Yun ang isa sa mga downside nito. Hindi mo sila pwedeng tanggalin. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung sahod. Actually, Lods, walang sahod yan eh. Then, may reward system naman yan. Kung yung associate mo, pagdating ng time, na-appreciate ka, babalikan ka nila. Pero sahod, wala talaga. So, sige, Lods. Ang trabaho na yan is pagiging nanay. So isipin nyo, Lods, di ba pag nanay ka, halos wala kang break. Kahit naka-break ka, pagka yung anak mo, lalo pag bata pa, hinanap ka, kailangan mong atinan, di ba? Kahit nga natutulog ka, kailangan mong gumising, lalo pag mga baby pa yan, di ba? So habang tumatagal naman, kagaya na sinabi ko, pagka nagkakaroon na sila ng sariling isip, kaya na nila yung sarili nila, mas gumagaan naman yung trabaho mo. Pero syempre, meron ka pa rin responsibilidad. Yung affection mo sa kanila habang buhay na yun eh. Kasi bilang nanay, kadugtong mo na yan eh. Ang matindi niya yan, meron pang training yan. Habang pinagbubuntis mo sila, kailangan alagaan mo na sila. At ang matindi nun, dala-dala mo sila habang lumalakas sila. So yan ang isa sa trabaho na walang sahod pero grabing demanding. The mere fact na nabuhay ka, lalo na kung umabot ka sa talagang yung kumbaga taong-tao ka na, kung tawagin nila, adult ka na. Na kompleto, lalo kung kompleto yung katawan mo, di ba? Nabantayan ka nilang mabuti. Kasi hindi ka pwedeng malingat minsan, baka mamaya humawak ng gunting yan, di ba? The mere fact na umabot ka ron, ibig sabihin, naalagaan ka, nabantayan ka, at napakahirap nun. Pagpalagay na natin hindi sila magaling mag-alaga, pero umabot kang buhay ka sa edad mo na yan, na malaki ka na. Ibig sabihin, ginawa nila yung trabaho nila during that time. Kaya hindi ko matitake na sa isang pagkakamali, or kahit na may mga pagkakamali sila, lalo kahit about pera, hindi nga sila sumahod eh. Di ba, nagbibiro nga minsan si Alex Calleja, yung komedyante. Di ba, pag sa Pasko daw, di ba, itatago ng nanay yung pera, di ba? Yung mga napamasko mo, sabay hindi na mababalik. Pagkahanapin mo yung pera, di ba, may sumbat na. 9 na buwan kitang dinala. Medyo joke yun. At hindi rin naman talaga sabihin natin tama kasi sa anak naman talaga yung pera. Pero kung isipin mo, wala nga silang sahod eh, di ba? Buong buhay nila. Eto na naman tayo, sabihin natin na hindi naman namin ginustong mabuhay kami. Hindi lang naman magulang mo yung gustong mabuhay kay. Tanda mo, kung hindi papayagan ni Lord, di ba? So meron kang mission dito. But anyways, balik tayo dun sa, di ba, umabot ka sa pagkakataon na yan, ibig sabihin, merong sacrifice na sinasabi ko sa yung trabaho kanina na napakahirap na walang sahod, na ginawa yung tao na yun, yung nanay mo na yun. Magmula nung pagbubuntis mo, napaka-crucial nun, lalo na nagbubuntis. Kasi anytime na magkamali sila ron or mag-decide na hindi ka na ituloy, wala ka na sa mundo, di ba? Ibig sabihin, may sakripisyong ginawa sa iyo yan. Kaya nga, hindi ko matake na dahil sa pagkakamali na talagang mali kunwari yung nanay na. Mali na yung nanay, sige, nagkamali siya. Naging masama siya at some point. Kakalimutan mo lahat yun. Diba? Siguro, kung sobrang toxic or sobrang evil nung ginawa, yun siguro exemption yun. Baka mamaya may mamiloso pa na naman. Or kung sobrang toxic talaga, siguro you can set boundaries na lang. Yun na siguro yung pinaka. Pero hindi darating sa point na mapapahiya mo yung magulang mo hanggat maaari, lalo in public. Yun lang, appreciation post lang sa mga nanay. So mga nanay dyan, huwag kayong bagalala. Hindi lang ako ang nag-advocate ng ganito. Napapansin ko marami na rin. And sana lalong lalong marinig ng mga kabataan na kagaya namin na minsan nagkakamali kami sa magulang namin. Pero sana mas ma-uplift pa natin yung pagmamahal sa magulang and family values. So yun lang mga lods ha. Thank you!